praise.
morning po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? Okay, good. Ayan, despite the bad weather, salamat sa Panginoon at tayo po ay nandito upang siya ay purihin at sambahin. Amen po. Hindi tayo papayag na hindi natin mabibigay sa Kanya ang mataas na kapurihan. Amen. Ayan, kasama po namin sa online. Samahan niyo po kami sa ating gawain today. Sama-sama po tayong purihin ang ating Panginoon. Ayan, i-ready po natin ang ating sarili sa ating pagsamba sa ating Panginoon today. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa umagang ito, Lord, na binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, for waking us up, O Lord, to worship you, Panginoon, and to give you praises that you deserve, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O God. We pray, Panginoon, na samahan mo kami sa aming gawain today. Hindi kami papayag, O God, na hindi namin mararanasan ang iyong faithfulness, Panginoon, ang iyong goodness, O God, sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Patawarin mo kami, O God, sa aming pagkukulang sa inyo, Panginoon. Despite that, Panginoon, salamat, Lord, kasi you're always there for us, Panginoon. Maraming salamat po. Ang aming worship team, Panginoon, tinatas namin sa inyo na pangunahan mo sila, O God, sa pag-worship, Panginoon, sa iyo today, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Binabalik po namin lahat ng papuri at pinakamataas sa pagsamba, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, ay inanyahan ko po ang lahat na tumayo. Hallelujah. Bago pang lahat, pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, Lord God, na ibibigay niyo po sa amin, Panginoon, Lord God, sa oras na kami naghihina, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pag-ibig mo walang hanggan.
ka namin, Panginoon. Papupurihan, Panginoon, Lord God, sa umagang ito. Hallelujah, Lord God. Sa bawat pagsubok man, Panginoon, Lord God, na binibigay, Panginoon, Lord God, o nararanasan namin, Panginoon, na andyan ka, Panginoon, upang kami bigyan ng kalakasan, Panginoon, ng pag-asa, Panginoon, Lord God. Salamat. Salamat sa hindi pag-iwan, Panginoon, Lord God. Salamat sa katapatan mo, sa pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito.
ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Hallelujah, purihin ka, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Maghinay ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Magligayin ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Patuloy ka namin papupurihan, Panginoon, Lord God. Dadakilain ka namin, Panginoon, magpakailanman. Ikaw ang liwanag sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah, kami church. Patuloy nating papurihan, awitan ng ating Panginoon sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, God. Hallelujah, hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka
everyone. Let's continue to worship the Lord. Pasalamatan natin, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Ito po ang aming hiling, O Diyos at dalangin. Ang patuloy kang magliwanag sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah! Makita at makilala ka sa aming mga buhay. Wala po kaming iba, Panginoon. O Diyos na tinataas ngayong umaga, kundi ang iyong pangalan lamang, Panginoon. Marami pong salamat sa pagkakataon na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, O God. Na sa kabila, Panginoon, ng aming mga kakulangan at kahinaan, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng aming katigasan ng ulo, O Diyos, at nananatili, Panginoon, ang iyong pag-ibig at pagmamahal at pangunawa sa bawat isa sa amin. At parating ang iyong mga kamay ay laging nag-aantay sa aming pagbabalik, Panginoon. Hallelujah! Parating nakabuka ang iyong mga palad, Panginoon, upang anumang oras, Panginoon, kami tanggapin at ang bawat isa ay makapagbigay ng kaluwalhatian, ng kapurihan, Panginoon, sa pamagitan ng aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ay patuloy, Panginoong, makumilos sa aming kalagitnaan. Hallelujah! Panginoon, maranasan namin ang panibagong kalakasan, Panginoon, at panibagong hipo, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu, sa iyong presensya na patuloy naming nararanasan sa umagang ito. Hallelujah! Panibagong kalakasan, panibagong kagalingan, panibagong kapag-asahan ang aming nararanasan sa umagang ito, sapagkat ikaw ay Diyos na patuloy na kumikilos at manayang kikilos sa aming kalagitnaan. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Tanggapin mo ang aming kapuri at pagpasalamat sa iyo lahat ng parangal, Panginoon. Hallelujah! Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah! Marami pong salamat. Ayan. Thank you po sa lahat po ng mga binubuo ng ating pong worship team. So, good morning po sa inyo lahat. Ayan, sino po dito masaya ngayong umaga? Sila po ay naandito. Ayan, alam ko po tayong lahat ay masaya. Paggising ko ng umaga, sobrang lakas ng ulan, sabi ko, Lord, wag mong paulanin. Dahil alam natin kapag umulan talagang marami ang tatamarin. Pero, praise the Lord, amen? Dahil hindi po nagtuloy-tuloy ang ulan at lahat po tayo ay sinipag. Amen? At tayo po'y nakarating sa bulwagang ito para sama-sama nating mapapurihan at masambang ating Panginoon. Amen? Ayan. So, good morning po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang mapagpalang araw at umaga at maulang umaga, no? Ang ating pong naranasan at ito'y naniniwala tayo ay may kasamang pagpapala at patuloy na himala ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? So nabati na ba ninyo ang katabi nyo? Sabi nyo, magandang umaga sa iyo. Salamat na andito ka. Ayan. So magandang umaga po. Praise the Lord. So ako po'y masaya sapagkat ito ay araw na ginawa ng Panginoon para siya ay ating sambahin. Bagamat na-share ko na last Thursday, doon po sa umatin ng ating online midweek service, ay kasabay po nung araw na yon, gabing yon, no, ang aking pong tatay, aking ama ay dinala po sa hospital dahil po sa nahulog sa kanal.
So kung ako po yung mahuhulog sa kanal, okay lang kasi medyo bata-bata pa tayo. Ang aking pong ama ay magno-90 na yata, no? Pero nakaranas ng ganong disgrasya. And praise be to God dahil hindi naman siya na-confine sa hospital. So bali 6 na tahi yata yung kanyang ginawa sa kanya. And under observation sa aming bahay. And sa lolobi ng Panginoon, mamayang hapon or tomorrow ay uwi po kami pamilya para masigurado na ligtas po yung aking tatay. Kasi base doon sa aking kapatid ay may iniindang sakit dito sa bandang tagiliran. So hindi ko alam kung na-x-ray siya or what, or baka may naipitan ng ugat kasi medyo mataas po yung kanal. Kung pinipicture out ko yung kanal ng pinagbagsakan ng aking ama, mataas po talaga. So ganung edad ay hindi po talaga kakayanin, mahirap. But praise God dahil si Lord naman po ay Diyos na nag-iingat sa ating mga mahal sa buhay. Amen? No, habang kami po ay naandito sa Manila at aking pong mga magulang ay nasa probinsya, ay patuloy naming pinagkakatiwala ang aming mga mahal sa buhay na patuloy na pag-ingatan ng Panginoon. Amen? So patuloy po ninyong isama sa panalangin, no? Ang aking pong tatay at sana'y siya po ay tuloy-tuloy ang kanya pong paggaling. Alright, so yan po, no? Parang ako'y nakakaranas na ng hapo, hindi ko po alam kung bakit ako hinahapo. Pero, ayan. So, meron po bang absent? Sino mga first timer? Absent agad din. Sino po yung mga first timer na nandito ngayon? Ayun, nasa likuran. Anong pangalan nun? Sige, kuya. Ha? Saili. Ano? Sige. Yun na yun. Ang hirap medyo na aking tenga, no? Okay, so welcome kapatid. Meron pa, liban doon. Ayan, so salamat po sa mga na nagpunta. Sino yung nagpunta kahapon sa ating libreng pre-baking lesson? Sino dito nakakain ng niluto? Ayun, palakpakan natin yung mga kabataan. Ayan, andito sila. No, talagang nag-antay sila, nag-abang sila, no, dun sa, ayan, si Johnny din, andito rin. No, talagang si Johnny, alas 9 pa lang naandito na, talaga excited. Excited doon sa lulutuin ni Pastor Andy. Masarap pa, Johnny? Na-appreciate mo? Ayan, so mag-order ka na kay Pastor Andy, magluluto yan ng marami. Ayan, so salamat po sa mga ilang ladies natin at sa mga kapatid natin sa Aroma na naka-attend nitong libreng pagtuturo ng baking, no? And sana po ay sa maliit na kaalaman at kaunting kaalaman ay tawag dito ay makapagsimula nawa kayo ng maliit na negosyo. Tama ba 'yon? No, mag-umpisa kayo. Simulan nyo na yung knowledge, yung learnings na nakita nyo at natutunan nyo, simulan nyo na, no? No, practice lang, no? Umpisa ninyong mag-practice sa bahay, kahit na yung mga giniling na bigas, lutuin nyo, gawin yung bahala na kayo kung anong para magiging kahinatan. Pero mahalaga po ay yung ating mga natutunan kahapon, na yung pong kapatid ni Pastor Andy na nagturo ay malaking bagay po para sa lahat, no, sa mga nakadalo. Amen? And 28 naman, September 28, that is Saturday again, gaganapin dyan sa lugar ng Aroma, libreng bunot at libreng gupit. Ayun. So sana po ay, especially mga kabataan natin sa Aroma, magbibigay si Pastor Andy ng stab, no? Hindi naman lahat ng mga taga-Aroma bubunutan natin ng ngipin, no? Liban na lang kay Johnny. Si Johnny wala nang bubunutin, ubos na eh. So yung mga taga-Aroma na lang. Pero magbibigay, ilang stab tayo, bro? Ha? 100. Oh. 150? Dami. No? 150. Tutulong po kami ni Pastor Andy Abrilata, gagamitin namin pambunot, ha? Para madali, makaya namin kahit 200, magbunutan tayo ng libre doon. Tama ba? Ayan. So yun po, no? September 28 and September 29, that is Sunday, wag na wag kayong mawawala. Dahil yan po, anong meron sa September 29?
church anniversary. No? Tama ba? So, pagkakataon nyo na kung once a year lang kayo umaatin ng church. Pagkakataon nyo nung makadalo. No? Ini-invite po namin kayo, mga nasa online. Pumunta po kayo sa bulwagang ito sa September 29. Sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Sa ika-20, ilang taon na tayo? 3? 27 taon na pagdiriwang po natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. So, pagpapatunay na kami po'y tumatanda na ni Pastor Randy, no? Patanda na kami. Ayan. So, again, good morning po sa lahat. And, kung kayo po ay sumusumaypay, no, po, dun sa kaso po ni Apollo Kibuloy, na the appointed son, ay nag-apila po siya ng not guilty. Tama ba yon? Nag-apila siya ng not guilty. Ito po ang kanyang tugon sa inihaing kaso sa kanya patungkol sa mga mabibigat na kaso, no? Child trafficking o whatever, kung ano man, nakalimutan may ibang mga kaso sa kanya. Pero ang kanya pong tugon sa piskalya ay not guilty, no? And sinasabi ng mga abogado, pinagsisigawan ng mga abogado ni Apollo Kibuloy na walang kasalanan ang kanilang kliyente at ang mga kasamahan nito. So, yun po, no, ay pakaabangan natin dahil sa pagharap ni Apollo Kibuloy at ng kanyang mga kasama sa husgado, kailangan nilang patunayan na wala silang kasalanan. Tama ba yun? No? Kung kayo po ay sumusubaybay, and alam ko marami sa atin ang sumusubaybay simula nung planong hulihin at whatever hanggang sa mahuli, hanggang sa makasuha, basahin sa harap niya yung kaso at nagtugon siya ng not guilty. Okay, sa mundong ito, kapag inamin mo ang iyong kasalanan, anong nangyayari? Makukulong ka. Tama ba yon? Maliwanag po ba yon? Ulitin ko, sa mundong ito, kapag inamin mo ang iyong kasalanan, makukulong ka. Pero sa Diyos, kapag inamin mo ang iyong kasalanan, palalayain ka. Amen? So ito po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Guilty or not guilty, saan ka ba kabilang? Amen? Guilty or not guilty, saan ka ba kabilang? Sino po dito ang mag-aapila at magsasabi, not guilty? Taas po ang kanang kamay ng lahat ng mga magsasabing not guilty. Kanang kamay po. Wala. Okay. Pangalawang tanong, sino dito aamin sila ay guilty? Kaliwang kamay, taas. Parang hindi balanse. Ulitin ko ha. Sino sa inyo mag-aapila ng not guilty? Taas ang kanang kamay. Si Johnny lang. O Johnny hulihin nga, posasan nga to. Sino dito mag-aapila na sila ay guilty? Kaliwang kamay, taas ang kamay. Parang hindi pa rin magkasundo. Ano kaya yon? Ang hirap. So, yun pa yung pag-uusapan natin. Church, habang tumatagal at bumibilang ang maraming taon sa buhay nating mga Kristiyano, amen? Taas nga kamay ng mga Kristiyano. Ayan. Habang tumatagal at bumibilang ng mahabang panahon ng pagiging Kristiyano ng marami sa atin, nagiging ugali na nating mga Kristiyano na feeling not guilty tayo sa mga kasalanan. Amen? Tama ba yun? Ulitin ko po. Habang tumatagal, habang tumatanda ka bilang Kristiyano, nagiging ugali na ng maraming Kristiyano na matatagal ng Kristiyano, nagkakaroon sila ng feeling not guilty sa ating mga kasalanan o mga kasalanan na nagagawa natin. Amen po ba? We look ourselves sometimes, we are better
than the others. Amen? Siyempre, matagal ka ng Kristiyano, especially kung naglilingkod ka na sa Panginoon ng mahabang panahon, nakikita ka sa unahan, madalas ang tingin natin sa sarili natin, mas mabuti tayo o maigi tayo kesa sa iba. Amen? So, guilty or not guilty, hayaan mo si Lord ang magsasabi sa'yo. Saan ka ba kabilang? Amen? Tayo po'y manalangin, Panginoon, hayaan mo at pangunahan ang aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawa at maintindihan ang tunay naming kalagayan upang sa gayon kami po'y matutong magpakumbaba sa iyo at patuloy na magsuko ng aming buhay, O Diyos, upang kami patuloy na makaranas ng kalayaan galing sa iyo. Marami pong salamat. Pinagkakatiwala ko sa iyong oras nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Romans chapter 6. Verses 22 to 23, wala po akong nagawang slide dahil umulan. Sabi po riyan, Roma 6, talatang 22 hanggang 23, babasahin ko sa wikang Tagalog. Sabayan niya lang po ninyo ko. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan, ulitin ko. Ngunit ngayon, pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos ang natamo ninyo kabanalan. At ang kauuwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos, buhay, sabay-sabay tayo, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Ito po ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Roma o mga Kristiyano. Ulitin ko, ang sinulatan po ni Apostol Pablo dito ay ang iglesia sa Roma, mga Kristiyano na mga taga-Roma. At ayon sa sulat ni Apostol Pablo, inilihad niya ang isang magandang balita patungkol kanino? Patungkol kay Jesus. Na ang Jesus na ito nagmula sa lipi ni Haring David. No? Doon nagmula ang kanyang angka, no? Ang lipi niya ay nanggaling kay David. At ang magandang balita patungkol kay Jesus, sapagkat pinapakilala niya si Jesus. Sabi ni Pablo, ang Jesus na ito ay kapangyarihan ng Diyos saan? Na makapagliligtas sa lahat ng mga mananalig, sa lahat ng mga mananampalataya. Mababasa natin yan sa Roma 1, verse 2 and 16. Tanong, sino ba si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo ay kilala po sa tinatawag na Saulo ng Tarsus. Isa pong Hudyo. Malinaw po ba? Si Pablo po ay isang Hudyo na taga-Tarsus. Isa pong rabay. Pag sinabing rabay, tagapagturo ng kautusan, miyembro ng Pariseo o kilalang sekta o relihiyon nung panahon nila. So, masigasig at tapat si Pablo sa Torah. Ano po yung Torah? The first 5 books. Ano po yung first 5 books ng Bible? Sabay-sabay tayo. Parang nasa New Testament yung iba. Ulitin natin. Ano yung 5 books, first 5 books ng Old Testament? Again, sabay-sabay tayo. Ready? 1, 2, 3, go! Deuteronomy. Wow! Nagbabasa ng Bible sa cellphone. Wala namang masama. Okay. So, si Pablo po ay isang taong tapat na sumusunod at pinapatupad ang Torah at sa mga tradisyon ng mga Hudyo. Ngayon, dahil po siya ay isang matapat at reliyosong tao, naging banta po kay Pablo si Jesus at ang mga taga-sunod nito. Naging banta sa kanila.
Kaya nga ginawa ni Pablo, lumapit siya sa grupo ng konseho para humingi tawag dito ng atas na lulusubin, hahanapin, no? Diyan sa KOJC. Tama ba? Hindi po taga KOJC pinag-usapan natin. Hahanapin ang mga nagtatagong Kristiyano, no? Ng panahon na 'yon para ano? Isakdal at patawan ng parusang kamatayan. At isa po nabigyan diyan ng example sino? Sa nakakasubaybay sa kwento ni Pablo, si Esteban. Si Stephen, no? Siya ang unang-unang nakaranas ang dahilan ng kamatayan ni Stephen o ni Esteban, si Pablo o si Saulo o si Pablo. Naintindihan ba natin? Subalit isang araw habang tinutugis ni Saulo o ni Pablo ang mga Kristiyano na nagtatago, ay nakakaharap niya si Jesus na muling nabuhay. Tama ba? Muling nabuhay sa mga patay. At pagkatapos, nung sila'y nagkaroon ng nag-usap, ay inutusan ngayon ni Jesus, itong si Pablo, na gagawin kitang, Saulo, gagawin kitang apostol ng mga hintil. Ikaw ang gagamitin ko para ihayag ang mabuting balita sa lahat ng mga bansa. Nasusundan niyo po ba yan? So, nung panahon na sinulatan po ni Apostol Pablo ang mga taga-Roma, meron pong nagaganap o nangyayaring malaking kaguluhan sa iglesia ng Roma o sa simbahan ng Roma. No, nagkaroon ng malaking kaguluhan. Anong kaguluhan? Ang mga Kristiyano sa Roma nag-aaway-away, nagtatalo-talo, hindi magkasundo. Buti na lang, hindi nangyayari yan sa Winsukat, ano? Lahat tayo magkakakampi, tama ba? Lahat tayo nagmamahalan, tama ba? Amen, ang hina. No? Yun po ang kondisyon ng mga taga-Roma, simbahan sa Roma, nung sinulatan sila ni Apostol Pablo para ayusin yung nangyayaring pag-aaway-away at kaguluhan sa simbahan ng Roma. Ano pong nangyayari? Sino pong hindi Kristiyano, hindi nagkakasundo? Ano yan? Parang hindi sila Kristiyano. Ito po ang kwento. Ang hindi po nagkakasundo, hati po ang Kristiyano sa Roma. No? Kristiyanong mga Hudyo, grupo ng mga Hudyo, parang ganito, Kristiyanong mga Hudyo at Kristiyanong hindi mga Hudyo. Tama ba? So nag-away-away sila, parang nakabuo sila ng dalawang grupo, kanya-kanya sila, nagtatalo-talo sila kung paano ba dapat sundin o susundin si Jesus. So yung kanilang pinagtatalunan, paano nila susundin si Jesus? Ngayon, ang grupo ng mga Kristiyanong hindi Hudyo, palagay ng ito, mga Kristiyanong hindi Hudyo, nagtatag sila ng kanilang sariling grupo. Tama ba yon? Samahan na malayo sa kaugilian at tradisyon ng mga Hudyo. Malaya nilang nagagawa ang lahat ng gusto nilang gawin, malaya nilang kinakain ang gusto nilang kainin, lahat ng pwedeng kain, kinakain nila. Habang itong grupo ng mga Hudyo, nagagalit na iinis. Ang gusto nitong mga Hudyo ay sundin yung tradisyon nila na mangilin sila tuwing araw ng Sabat, huwag sila magtrabaho tuwing araw ng Sabat. At kumain sila, kainin nila, yung mga pagkain dapat kakainin nila ay nakadepende at nakaayon sa kosher. No? Yan po yung mga pagkain ng mga Hudyo. Ang tatakaw ng mga di-Hudyo, kahit anong di kinakain, nagagalit ito, naaasar. Ano ba naman itong mga Kristiyanong ito? Mga Kristiyano pa naman. Kung makakain ng baboy, walang pakundangan. Parang gano'n, ano? So, ang gusto ng mga Hudyo, ng mga Kristiyanong Hudyo, gawin nila yung ginagawa ng mga Kristiyanong Hudyo. Sundin itong mga di-Hudyong ito, yung ginagawa ng mga Hudyo. Yung pagsunod sa kautusan. So, feeling ng mga Kristiyanong Hudyo, anong feeling nila? Ang feeling nila,
mas banal sila. At mas matuwid sila sa harapan na sa paningin ng Diyos. Bakit? Dahil sila po ay itong mga grupo ng mga Hudyo, Kristiyanong Hudyo, sumusunod sila sa Torah. At ang tingin nila sa mga Kristiyanong hindi Hudyo, sila ay grupo ng mga makasalanan at mga pasaway. Diba? Siguro yung reaction nitong grupong ito, kayo na ang banal. Kayo na ang matuwid. Di wow. Parang gano'n, no? Sabi naman itong mga Diyos, mas malaya naman kami kaysa sa inyo. Kami nakakapag-party-party. Nakakain namin ang gusto namin kainin. Ang saya-saya, no? Kayo, wala kayong gano'n. Kami meron. Amen? Nakakuha niyo po ba yun? Nakakuha niyo yung kaguluhan na nangyayari sa loob ng iglesia mga Kristiyano sa Roma? Tanong lang po, sa tingin ninyo, sa panahon natin ngayon, meron po bang nangyayari o nakikitaan tayo ng mga ganitong idea? Na sa tingin natin, sa mga kapatiran natin, sa ibang mga kapatiran natin, nakilala natin, mga pasaway sila. Sa tingin nyo, tingin nga kayo dito sa grupo ng mga di-Kristyano, sa grupo ito, mga pasaway ba sila? Mukha bang mga pasaway? Kayo, tingin naman, bumawi kayo, bawian lang naman yan Mga pasaway ba yan? Sinong pasaway dyan? May nakikita ba kayong mga pasaway? At ang tingin ninyo sa sarili nyo, kayo yung mabuti, kayo yung magaling, kayo yung manghusay, kayo yung hindi nagkakamali, kayo yung hindi nagkakasala. Amen? Mga pasaway, halimbawa, nakikitaan mo nang hindi mga committed dyan sa simbahan. O hindi yan mga tapat sa pag-iikap po. Mga unfaithful yan. O bihira lang magsimba tuwing Biyernes Santo. Tuwing anniversary lang. No? Or umaayon yung takbo ng mundo. Ang ginagawa nila puro makamundong gawain. Hello? Meron ba tayong ganong idea? Meron ba? Nangungusap po ako. Meron po ba kayong ganong idea? Na meron kayong ganong pagtingin para sa iba? Nahihiya naman kayo? Aminin. Sino nga ba ang guilty at hindi guilty? Ulitin natin ang tanong. Taas po ang kamay ng mga nagsasabing not guilty. Merong isa? At taas po ang kamay na nagsasabing guilty sila. Ayan, mas dumami yata o mas umunti. Okay, sa aklat pa ng Roma, Kapitulo 1, chapter 1, verses 18 to 32, dito po sinimulan ni Apostol Pablo na i-open up yung nangyari, binalikan para maintindihan. Kasi yun para maintindihan ng lahat, para sa lahat. Ayan. In-open up ni Apostol Pablo, binalikan niya yung nangyari sa aklat ng Genesis mula nang likhain ng Diyos ang sangkatauhan o ang sanlibutan. At ito ay patungkol saan? Yung Genesis chapter 3, ito ay patungkol sa pagkakasala ng sangkatauhan. No, nabasa niyo na ba yung Genesis chapter 3? No? Kung saan nagkasala ang unang tao, si Adan at si Eva. Inom lang po ako. Yun yung ikinuwento ni Pablo dito sa chapter 1 ng mga taga-Roma. Binalikan ni Apostol Pablo yung kaganapan at nangyari kung paano nagkasala ang sangkatauhan. At sinabi ni Apostol Pablo na nabalot ng kasamaan ang puso ng maraming tao, ng lahat ng tao, simula ng talikdan nila, ang kadakilaan ng Diyos. At ang mga tao simula noon ay sumamba na sa mga iba't ibang Diyos, kagaya ng mga kalarawang kagaya nila na mga may katapusan, sumasamba sa hayop, sumasamba sa ibon, sumasamba sa araw, sumasamba kung saan-saan sa ipis or whatever yan. Sa halip na sambahin ang Diyos na dakila. So yun po yung nakita ni Apostol Pablo na kalagayan ng mga tao
na nabalot ng kasamaan, kasalanan ang puso ng lahat ng tao. At iyon, sabi ni Apostol Pablo, hinayaan ng Diyos na ang sangkatuhan ay mabalot ng kasamaan at napatunayan na ang mga tao ay guilty. Amen? Amen po ba? Napatunayan na ang lahat ng tao, lahat ng bansa, nandiyo po to mga di-Hudyo pinag-usapan natin, guilty. Kaya nag-apila ang mga Kristiyanong Hudyo. Lumapit sila dun sa court of God justice at sinabi nila, not guilty. Bakit? Bakit sinasabi ng mga Kristiyanong Hudyo na sila'y not guilty? Dahil sabi nila, sumusunod sila sa Torah. Ipinagmamalaki ng mga Kristiyanong Hudyo na yung kanilang kaugnayan sa Diyos. Yung ginagawa nilang pagsunod dun sa kaugalian, yung ginagawa nilang pagsunod dun sa kautusan. Kaya nga, sabi nga natin yung reaksyon nitong mga hindi Hudyo, mga Kristiyano hindi Hudyo, kayo na nga. Kami na nga ang makasalanan, kayo na ang mga banal. Amen? So anong naging reaksyon po ni Apostol Pablo dito sa sitwasyon na to? Binasi niya ang kwento dun sa kanyang karanasan. Na dito sa ilalim ng bagong kasunduan, ipinapakita ng Diyos na ang Diyos ay tapat humatol. At Diyos na mapagmahal. Kung kaya't ang sinabi ni Pablo sa mga Kristiyanong Hudyo, wala kayong sa posisyon para hatulan ang mga hindi Kristiyano, ang mga Kristiyanong hindi Hudyo. O wala kayo sa posisyon na hatulan yung mga kapatid ninyo na hindi Hudyo. Dahil pareho lang kayong guilty. Diba? Sinansala ni Pablo yung kaisipan ng mga Kristiyanong Hudyo na sila not guilty. Pero sabi ni Pablo, no! Pareho lang kayong guilty. Romans chapter 2 verse 1. Kung tutuusin, sabi ni Pablo, mas may tuturing pangang mas makasalanan kayo. Mas guilty kayo kaysa sa mga Kristiyanong hindi Hudyo. Bakit? Dahil saan? Dahil sa pagsunod nila doon sa Torah. Ilan po ba yung kautusan ni Moises na kailangan sundin ng mga Kristiyanong Hudyo? Alam lang natin 10 utos More than 600 na law ang kailangan nilang gawin at sundin. So sinasabi ng Romans chapter 2 verse 17, ngunit sinasabi mong Hudyo ka, nananalig ka sa kautusan at pinagmamalaki nila Sabi ni Pablo, pinagmamalaki ninyo yung inyong pagsunod sa Torah, yung inyong kaugnayan sa Diyos, pero ang laki ng pananagutan nyo. Dahil mas alam ninyo ang kautusan, mas alam ninyo ang batas, mas malaki ang pananagutan ninyo. Dahil bakit? Ang ginagawa ng mga Kristiyanong Hudyo, nilalabag nila. Sumusuway sila doon sa kautusan. Kaya anong sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 2 verse 23, ipinagmamalaki ninyo mga Kristiyanong Hudyo na kayo ay saklaw ng kautusan, ngunit nilalapastangan ninyo ang Diyos dahil sa ginagawa ninyong pagsuway. Di ba ang laki ng pananagutan? Ang laki ng kanilang pananagutan. Tapos sinasabi nila na not guilty dahil ang tinuturing nilang makasalanan itong mga hindi Kristiyanong hindi Hudyo. Pero sabi ni Pablo, mas makasalanan kayo. Bakit? Kasi sinusuway ninyo ang Torah. So ito po naging conclusion ni Apostol Pablo in chapter 3, verses 1 and 9.
Hindi nakahihigit ang Hudyo, ang mga Kristiyanong Hudyo sa mga Kristiyanong hindi Hudyo. Hindi nakakalamang ang Hudyo sa mga Hintil. Tama ba yun? Dahil pare-pareho na ang tao, Hudyo man o Hintil man, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Hudyo ka man o Hintil. Ibig sabihin, lahat ng tao ay na may kaugnayang kay Adan, ay nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kasalanan. Sabi ng Romans chapter 3 verse 10 to 12, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos, ang lahat lumilis ng landas at napakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Amen? Naintindihan po ba natin ang kalagayan nating mga tao? Walang matuwid, wala kahit isa. Wala tayong may pagmamalaki, hindi mo pwedeng sabihin na mas better ka kaysa sa iba, mas banal ka at mas maayos ka kaysa iba, pare-pareho tayo makasalanan. Lahat tayo guilty. Kaya sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, therefore, hindi dapat kayo nagtatalo-talo. Hindi kayo dapat nag-aaway-away dahil pare-pareho lang kayong guilty. Lahat kayo, kasama na ako, sabi ni Pablo, nabihag tayo ng kasalanan. Amen? Subalit dahil, ito yung magandang balita, dahil sa kamatayan ni Jesus at pagkabuhay na muli ni Jesus, no, ito yung pinangangaral niya mabuting balita. Dahil sa kamatayan at pagkabuhay ni Jesus, inalaya ka sa kasalanan. At ngayon, alipin ka na ng katwiran dahil sa ating pananalig kay Jesus. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Isipin mo kung gaano tayo inabot ng Diyos ang ating makasalanang kalagayan para lamang ang bawat isa sa atin makalaya mula doon sa pagkakaalipin ng kasalanan upang tayo magkaroon ng pagkakataong makapamuhay sa katwiran dahil saan? Hindi pagsunod sa Torah, hindi pagsunod sa mga kautusan, hindi pagsunod sa mga tradisyon, kundi sa pananalig, pananampalataya. Kanino? Ay Jesus na namatay at muling nabuhay para sa ating lahat. Kaya ito nililinaw ni Apostol Pablo. Mga magulat kapatid, pananalig, hindi yung mga good works, hindi yung pagtulong mo sa kapwa mo, whatever, ang nakapagliligtas sa iyo, kundi alin, yung pananampalataya, yun ang nagpalaya sa ating lahat, nagpawalang sala sa ating lahat, pananalig kay Jesus, hindi ang pagsunod sa kautusan. Amen? At sinasabi po ni Pablo, tayong lahat ay wala na sa ilalim ng kautusan, kundi tayo ay nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, naging matuwid ang tao, naging matuwid ka, itinuring kang matuwid, hindi dahil sa pagsunod mo sa kautusan, kundi dahil sa pananalig mo kay Kristo. Paulit-ulit tayo, pananalig kay Kristo, ang nagpawalang sala sa iyo. Pananalig kay Kristo, ang nagbigay ng kapatawaran sa iyo. Sinasabi na Apostol Pablo sa ilalim ng biyaya ng Diyos, napawalang sala tayo, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Say amen? Amen.
Dahil sa biyaya ng Diyos, binigyan tayo ng bagong katayuan, itinuring na tayong matuwid dahil sa pananalig natin sa ating Panginoon. Hindi dahil sa pagsunod sa Torah, hindi dahil pagsunod sa kautusan, kundi dahil sa pananalig. At tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos na tayo'y napabilang sa bagong pamilya. Napasama tayo sa bagong bayan ng Diyos, sa ilalim ng bagong kasunduan dahil ang binigyan ng unang kasunduan ay si Abraham na sinasabi na ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Bagamat isa lang ang kanyang naging anak. Pero tinutukoy ng Diyos na magiging ang mga anak ni Abraham ay walang iba, kundi yung mga nanalig kay Kristo kagaya niya, na itinuring na matuwid ng Diyos, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, dahil wala pa naman Torah that time, no panahon ni Abraham. Pero ibinilang siyang matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. Amen. At tayo ay binibilang niya ng mga bagong bayan ng Diyos dahil po sa ating pananalig kay Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. At sa ilalim ng biyaya ng Diyos, nagkaroon tayo ng bagong kinabukasan. May bagong pag-asa. Makakasama tayo saan? Kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Kaya yung binasa natin kanina, no? Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, ang bunga ng pananampalataya at pagsunod natin sa Diyos, buhay na walang hanggan. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Pinalaya na tayo sa kasalanan. Amen? Lahat ng mga Kristiyanong Hudyo, sabi ni Pablo, at Kristiyanong di Hudyo, ang challenge ni Pablo, dahil kayo'y pinalaya na sa kasalanan at binigyan ng pagkakataong mamuhay sa katuwiran, mamuhay na kayo, ipanuhay na ninyo ang buhay na matuwid ng mayroong kabanalan. Kapag sinabing buhay na kabanalan, hindi yan yung parang manang-manang na hindi makabasag pinggan. Amen? Hindi po yun ganun ang turo ni Apostol Pablo. Sa halip ipinakita nila ni Pablo na maipapakita ang tunay na katuwiran at kabanalan ng Diyos sa pamagitan ng pagmamahalan, sa pamagitan ng pagpapatawaran, sa pamagitan ng pagtutulungan bilang magkakapatid. Kaya nga inilang tulad ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, ang iglesia sa isang katawan, bagamat maraming bahagi, mayroong iba't ibang bahagi, may kamay, may ulo, may ilong, may mata, whatever, may tenga, may mga lalaki, may tuturo, whatever. Pero mayroong kanya-kanyang ginagawa. Mayroong kanya-kanyang parte at kakayahan. At sinasabi ni Pablo, gamitin nyo yan upang mapatibay ang pananampalataya ng bawat isa. Amen? Kaya walang dahilan para mag-away-away, sa halip dapat magtulungan, magmahalan bilang magkakapatid. So anong sinasabi in practical way, anong dapat gawin para maipamuhay ng may kabanal o mamuhay na matuwid? Una, magmahalan kayo bilang magkakapatid. Yun naman yung tinuturo eh. Pahalagahan ng hindi ang iyong sarili. Huwag mong tingnan mas importante ka sa iba. Maging masipag sa gawain, laging dumalo ng mga gawain, maglingkod sa Diyos. Hindi po ba? Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay nasa kabanalang pagkatao, pagkatapos hindi ka nagsisimba. O wala ka sa simbahan every Sunday. Paano mo masasabing banal ka at matuwid ka sa harap ng Diyos? O pinamumuhay mo ang katuwiran ng Diyos kung hindi ka naman nagsisimba at hindi ka naman naglilingkod sa Diyos? Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid na nangangailangan. Magkaisa kayo ng damdamin. Magpatawaran kayo. Tama po ba? Napatawad nyo na bang bawat isa't isa? Napatawad nyo na? O baka hindi pa. Pwede nyo patawarin ngayon. I forgive you. Ipanalangin ang mga umuusig, yung mga nagmamarites sa atin, ipanalangin. Hindi para sumpain, para pagpalain. Amen po ba? Makigalak kayo sa mga naghagalak.
Makitangis kayo sa mga nagtatangis. Hindi yun nung araw ng birthday, dahil may handa, pumunta ka, nung nagkasakit, hindi ka na makita kahit kailan. Di ba ganon? Sabi, makigala kayo sa mga nagagalak. Hindi lang ting araw ng birthday kayo pupunta. No, happy birthday, Tatay Dino. No, nag-invite si Tatay Dino eh. Ipo lahat ng congregation. So, tama po ba? Huwag maging mapagtaas, huwag ipalagay na importante ka para sa iba. So, ang dami pong aral, basahin niyo na lang po kasi napakalit lang po ng aking oras. Basahin ninyo from chapter 12 hanggang 14. Andiyan po ang tinuro ni Apostol Pablo, pamumuhay ng mga Kristiyano. Dito po ako magtatapos. Bilang mga nakaranas ng pagpapatawad ng ating Diyos. Simple lang po ang pinagagawa sa atin. Ipamuhay mo, mamuhay ka ng may kabanalan, mamuhay ka na may katuwiran sa Diyos. Amen po ba? Gawin natin ang magagawa natin para mabigyan ng parangal at papurihan ng Panginoon sa pamagitan ng buhay na meron ka para sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. At hayaan natin ngayong umaga habang tayo po ay tumatayo at iniisip natin, sinasa puso natin yung mga mensaheng napakinggan mo ngayong gabi, ngayong umaga. Parang ako'y nagmamadali na. Magkaroon po tayo ng realization sa buhay po natin. Kung tayo po ay nasa estado na talagang hindi na natin nakikita ang ating sarili na guilty sa lahat ng mga pagkukulang, kasalanan na nagagawa na po natin laban sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, sabi nga ng salita ng Diyos, huwag mong sabihin na hindi ka nagkakamali, huwag mong sabihin na hindi ka nagkakasala. Dahil kapag sinabi mo yan, sinungaling ka. Ang nais ng Panginoon sa atin, matuto tayong umamin sa Kanya. Matuto tayong magsuko ng ating buhay. Sabihin natin, Lord, opo, totoo yun. Guilty po ako. Kanina lang, pinagmumura ko yung kapitbahay ko. Guilty, Lord, ako kanina lang, Panginoon. Nasapa ko yung anak ko dahil ang tigas ng ulo. Guilty ako, Lord, kasi kanina lang. Nakabihis na ako pero hindi pa rin ako pumunta ng simbahan. Guilty talaga ako, Lord. 1 John chapter 1 verse 9, napakalinaw na sinasabi, if you confess your sin, kung ipapahayag mo ang iyong mga nagawang pagsalangsang at kamalian sa Diyos, ang Diyos ay tapat at banal, na ikaw ay patatawarin, lilinisin sa lahat ng karumihan, at ikaw ay palalayain. Palalayain sa bawat umaalipin na kasalanan, bisyo, whatever yan. Dahil ang gusto ng Diyos, mabuhay ka ng malaya. At sinabi nga ni Apostol Pablo, pinalaya ka na. Pero bakit marami yung Kristiyano hanggang ngayon, kahit pinalaya na siya, 2,000 years ago, pero hanggang ngayon, piling niya, siya ay alipin. Kapatid, baka ang kulang sa'yo, tunay at totoong pagsuko ng iyong sarili sa Diyos. Maaari yung sumuko ka minsan, 10%, 50% lang. Not wholeheartedly, hindi buong puso, hindi buong pagkatao, nagtira ka pa. Hindi ko alam bakit nagtira ka pa. Eh sabi ni Lord, ubusin mo, isuko mo sa akin lahat yan. Lahat, huwag ka na magtira. Kaya ngayon, marami sa atin nahihirapan. Dahil nagtira ka pa. Pero ngayon, nais ng Diyos, itaktak mo na. Ibuhos mo na lahat sa harap ng Diyos. Isuko mo na. At kapag ginawa mo yan, napakalinaw po. Kapag sa Diyos, ikaw ay sumuko, kalayaan, sigurado matatamo mo. At kung gusto mong lumaya ngayong umaga, kung gusto mo makaranas ng kalayaan at tunay na kalayaan, ito yung pagkakataon na binibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi ko alam. Maaring sa ngayon, hindi ka pa nakapagpapasya na lagi mo sinasabi, not guilty Lord, not guilty Lord. Pero sabi Lord, no, mali ka dyan. You are guilty! At ito yung
ng panahon at oras para isuko mo lahat yan sa Diyos. Si Jesus na namatay at nabuhay na muli ay kapangyarihan na makapagliligtas at makapagpapalaya sa lahat ng mga naalipin ng kasamaan, kabuluktutan ng buhay. Naglalaan ng kalayaan mula sa pagkakalipit gapos ng kasalanan upang makasama ka doon sa buhay na walang hanggan. Yun ang gusto ni Lord. Yun ang gusto ng Diyos, na lahat tayo makaranas ng buhay na walang hanggan at kalawalatian sa langit sa piling ng Diyos kasama si Jesus na hanggang ngayon tumatayo na ating personal attorney. Pinaglalaban tayo. Sinasabi ni Satanas, guilty tayo lahat. Sinasabi ng Diyos, guilty tayo lahat. Yes, we are all guilty. Pero sabi ni Jesus, namatay ako sa krus. At sinasabi sa iyo, wala kang kasalanan. Pinatawad ka na. Pinawi na lahat mong kasalanan. Hallelujah. Oh, yes. Kung nais mo isuko yung buhay muli sa Panginoon, sa pagkakataong itong maaari mo lang itaas ang iyong kamay. Saan ka man naroon ngayon, nakandiyan ka sa bahay mo, nanonood ng mensahe ito, nakikinig. O nandito ka sa bulwagang ito, nakaupo, nakatayo, whatever. Taas mo lang kamay mo. Dalawang kamay. Tanda ng pagsuko. Dahil kapag itinaas mo ang iyong dalawang kamay, sinasabi mo, Lord, suko na ako. Wala na akong magagawa. Ikaw ang kailangan ko sa buhay na ito. Gusto ko nang makalaya. Gusto ko nang makalpas sa patuloy na nagpapahirap at nagbibigay ng kabigatan sa buhay ko. Tulungan mo, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na iyong mga anak na patuloy na nagpapakita ng kanilang gesture, Lord, ng pagsuko ng kanilang buhay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Oh, yes. Salamat po, Panginoon. Uli po akong nananawagan sa inyo lahat. Ang mensahe ito ay hindi po para sa ilang tao lang, kundi para sa ating lahat. Susi ng tunay na kalayaan, pagsuko. Ang gesture ng pagsuko, pagtaas ng dalawang kamay, pagkilala sa kapangyarihan at kakayanan ng Diyos na kaya kanyang palayain ngayong umaga. Come on! Taas mo kamay mo! Huwag mong pansinin yung mga katabi mo. Huwag mong pansinin yung mga kasamaan mo. Tingnan mo sarili mo. Sinasabi ng Diyos, guilty ka, nagkasala ka, makasalanan ka. At ang nais ni Jesus, makalaya ka. Palayain ka. Oh, hallelujah, come on. Simpleng hamon. Dalawang kamay na pagtaas ng kamay. Bunga ang resulta. Kalayaan. Kaya ng dagat na
sa pagtanggap. Salamat sa pagpapalaya. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, nakikita mo ang bawat kamay ng iyong mga anak sa umagang ito. Ito po'y tandaan, Lord, na kanilang pagkilala at pagsuko ng kanilang buhay. Pagnanais na gusto na nilang makalaya sa kasalanan, bisyo, na patuloy na umalipit, nagpapahirap sa kanila, O Diyos. Igawad mo, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos. Maranasan nila ang bunga ng iyong kamatayan at pagkabuhay na muli doon sa krus, Panginoon. Na dahil sa aming pananalig, Panginoon, pinalaya mo na, Panginoon, ang iyong mga anak na patuloy na tumatawag at nananalig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, O God. Hallelujah, come on, hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat po. Inaangkin ko ang kalayaan. Tinatanggap namin ang kalayaan mula sa kasalanan. Kami malaya na. Kami malaya na. Kami malaya na sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon, sa bawat isa na nagpakita ng tanda ng kanilang pagsuko, ng kanilang buhay. Gabayan mo sila, O Diyos. Huwag mong hayaan na muling maalipin ng ninuman o ng mga bagay sa mundong ito, God. Tulungan mo sila ang buhay nila ay maging buhay at ganap na nakapagbibigay ng kaluguran at katuwiran sa iyo, O Diyos. Sapagkat sila, Panginoon, ay nilaan mo para mamuhay ng matuwid. Kagayan mo, Jesus. Ikaw ang aming ginagaya at tinutularan. Salamat po, Panginoon, sa ikabahay ng Banal na Espiritu na patuloy na bibigay ng kalakasan at katapagan upang mapanatiling malaya ang buhay ng bawat isa mula sa mga kabataan, Panginoon, hanggang sa mga senior citizens sa simbahan ito, mamumuhay ng malaya, nagpupuri, nagpapasalamat, naglilingkod sa iyo. Maraming salamat. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen and amen. Ayan, thank you po, Pastor, para sa salita ng Panginoon sa ating umaga. Welcome po pala sa ating bisita today. Ayan, kung ano man po ang ating, kung ano man yan, kapatid, isuko natin yan sa Panginoon. Amen? Ayan, tawagan ko po si Tatay Nestor para sa ating opening prayer. Praise God. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pagbabalik kaloob at handog sa ating Panginoon. Inaanyayahan ko po ang lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Ating po ipatalangin ang ating mga kaloob. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, tunay nga po kami ay nagpapasalamat, Panginoon. Kayo po ang may akda ng lahat ng bagay, Panginoon, kaya nararapat lamang namin ibalik, Panginoon, ang natatanging para sa inyo, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay nagagalak at meron kaming Diyos na katulad niyo. Tunay nga, Panginoon, na kami dumadalangin na ang lahat ng malilikong mga pera, Panginoon, ay magamit lamang sa tama, Panginoon, para sa ikalalaganap ng iyong mga salita, Panginoon. Sa mga kayo po ang bahala magpala, Panginoon, sa mga negosyo ng aking mga kapatid. Gayon din, Panginoon, sa mga may kagustuhan na magkaloob, ngunit walang kakayahan, Panginoon,
Kayo po ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng kakayahan upang sila rin po ay makabahagi sa ganitong gawain, Panginoon. Muli po, Panginoon, amin pong binabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas sa palakpak lahat ng mga pinagpala at pinalaya sa umagang ito. Sige, tayo po lahat ay tumayo. And again, September 28, yung pong ating libreng bunot, no? Yung pong mga gusto pong mag-volunteer, kinausap na po ni Pastor Andy yung iba na gusto mag-volunteer. So, doon po sa hindi pa na-approach, hindi pa po nakakausap, pwede nyo pong lapitan si Pastor Andy na gusto po ninyo mag-volunteer sa araw po ng Sabado at September 28 sa ating pong dental mission. And patuloy kaming nananawagan na patuloy tayong dumalo para po sa ating online midweek service. No? Dumalo po tayo. No? Yung araw po ng Huwebes, alas 7:30 po ng gabi. So tayo po yung lumapit sa Panginoon. At tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Itaas po natin ating kamay. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. Receive the blessing of the Lord in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen and amen. God bless everyone. Sa lahat ng mga nasa online, thank you for joining us. See you next Sunday. Bye.